Tayo po'y tumayo mga kapatid at ating pong babasahin ang dalawang talata. Isa po sa Philippians chapter number 1, verse number 6. At tayo po'y tatalon sa Galatia, kabanatang 6, talatang 6 at hanggang 10. Kanina po sa kamamadali ko, ang nadala ko pong Bible ko ay yung maliit po yung mga titik. So, mahirap po pag medyo mayroon na pong edad. Ano po? Philippians chapter number 1, verse number 6. Sabay-sabay po nating babasahin at pagkatapos po ay lilipat po tayo sa aklat po ng Galatia na siya po nating bibigyan ng pansin sa ating pong pag-aaral sa hapon pong ito. Philippians chapter number 1, verse number 6. Nariyan na ho ba tayo? Amen. Kung tayo po ay nariyan po sa pahina pong yan, ating pong babasahin ng sabay-sabay ang verse number 6. Then let's jump to Galatians chapter number 6. Okay? Ready? On chapter 1, Philippians verse number 6. Ready? Read. That he which began a good work in you will perform it until the day of Galatians chapter number 6, verse number 6 to verse number 10. Ready? Read. Amen. Tayo po'y manalangin sumaglit. Dakila naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Minsan pa sa ngalan po ng niyo pong anak na si Jesucristo, ang aming Panginoon at ang aming tagapagligtas. At sa kapangyarihan po ng niyo pong banal na Espiritu, kami po'y nagpapasalamat sa oras pong ito sa ikalabing limang anibersaryo po ng Bethesda Canlubang. Salamat po sa kanila pong pastor na nangangasiwa po sa lugar pong ito at maging ang mga miyembro Panginoon. Salamat po sa imbitasyon upang makapangaral. Salamat po sa pribilehiyo Panginoon na ibinigay po sa akin o Diyos na makatayo sa likod po ng pulpito pong ito. Salamat po sa inyo pong mga salita na aming pong tinunghayan. Ito po o Diyos ay inyo pong pagpalain na maging gabay po namin sa aming pong pag-aaral sa hapon pong ito at nawa ang bawat isa po, Panginoon, sa amin ay bigyan nyo ng karunungan at katalinuhan na sa pakikinig po namin ng iyong salita ay maging mabiyaya po ito at maging hamon po sa bawat isang narito, Panginoon, na mga manampalataya. Higit sa lahat, yung wala pa pong pagkilala kay Kristo ay makilala niya po ng lubusan ang aming pong Panginoon. Ama, muli po ang iyong pong abang lingkod, humihingi po ako, Diyos, ng karunungan at katalinuhan sapagkat sa inyo lamang po nagmumula ang lahat ng mga bagay pong ito. Ilagak mo po sa aking pong puso, dadali po sa aking pong bibig at sa aking pong isipan upang sa gayon, Panginoon, pagdating sa pandinig ng iyong pong mga anak ay magkaroon ng biyaya at mga pagpapala, Panginoon, na aming pumakamtan. Ama, kayo po ang kumilos sa inyo pong abang lingkod at sa mga anak niyo pong nagsiparito, Panginoon, kayo po, Diyos, ang siyang mangusap po sa amin. Hamunin niyo kami ng inyo pong mga salita. Maging gabay po ito sa amin, maging kalakasan po sa bawat isang mga manggagawa, at maging ang mga manampalataya sa lugar pong ito. Ama, muli po ito po ang aking pong kahilingan, panalangin sa matamis at mapagpalang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y makaupo na. Marami pong salamat. Hindi po ako sanay ng ganito kahaba yung yung inyo pong mikropono. So, ang mensahe po natin sa hapon pong ito ay napakaganda na po, isa pong pagpapala
na nung aking po itong ibinigay po sa amin to ng inyo pong pastor, sabi ko, napakaganda ng inyo pong tema, pastor. So, isa pong mensahe na napapanahon, no, sa ating pong kalagayan, sa ating pong iglesia, napapanahon po ito because many of God's people today, mga kapatid, ay para bang napagod na. No? Marami na pong napapagod na mga mananampalataya. Bumigay na ika nga sa gawain ng Panginoon. Agad-agad sumusuko. Yung iba, kababautismo pa lamang, subalit na riyan ang pagsubok at sila po ay nagkakaroon ng pagsuko sa paggawa sa gawain po ng ating pong Panginoon. Maybe some Christians are still continuing, pero wala na po yung zeal. Wala na po yung zealousness sa gawain po ng ating pong Panginoon. Nawawala po yung eagerness or yung passion para gumawa sa gawain ng Panginoon. O yung tinatawag na diligence o kasipagan sa paggawa sa ating pong Panginoon. O dili kaya yung persistence, no? Yung pagpupursigi upang ang gawain po ng Panginoon ay magpapatuloy. Yan po ang mga nangyayari po sa ating pong kapanahunan. Now, kung ating pong tatalastasin at ating pong iisipin ang Apostol Pablo na siyang manunulat po nito, mga kapatid, no, at ating pong pag-uusapan ang mga paggawa sa gawain po ng Panginoon during his time, ay mapapansin po natin na marami po siyang mga pagsubok sa buhay. Marami po siyang mga sufferings, ika nga, no? Marami po siyang mga bagay-bagay na na-eksperyensya sa gawain po ng ating pong Panginoon. Kung pag-uusapan po ang patungkol po sa mga pain, na po, yung mga pasakit, marami po ito sa Kanya. Kung pag-uusapan po natin yung pressure, napakarami pong pressure kay Pablo. Kabila, kaya kung papansinin niyo po ang Korinto, sabi po niya doon, sa harap, sa likod, sa gilid, makikita mo yung pressure po sa kanya pong mga paggawa sa ating pong Panginoon. How about us today who work? Marami ding pressure, mga kapatid. Na kung minsan, yung pressure na yan, napapalibutan pa ng persecution, mas matindi pa. Mas lalo pa lalo pa yung paggaling ka ng Katoliko, nalipat ka sa Baptist, nag-Baptist ka kasi. Diba? Tayo pinipersecute ng mga tao, mga minamahal, kagaya po ng tiyuhin ko, kasi lumipat ka pa kasi sa Baptist, hindi ka na nagpatuloy diyan sa pagkakatoliko mo. Pero sa ganang aking mga kapatid, hindi po ako nagkamali ng aking pong pinili ang ating pong Panginoon na siya po ay aking pong sampalatayanan. Sapagkat yun po ang pinakadakilang desisyon ko sa buhay nang ako po ay maligtas, nang siya po ay aking pong makilala. Kaming dalawa po ng aking pong may bahay. Now, kung ating pong bibigyan din po ng pansin at ating pong alalahanin about yung labor po ni Paul, there are so many difficulties in life. Napakahirap po, mga kapatid, ng mga gawain po ni Pablo. Nandyan din po yung discouragement. Sino bang hindi nadidiskurahe po sa atin? Di ba? Each one of us na nagkakaroon po tayo ng discouragement po. Lalo pag na may nakita kang isang bagay, mga kapatid, na hindi ka nais-nais, sabihin mo, mag-quit na ako, itigil na ako, ayoko na. Discouragement. Lalong-lalo po mga pastor. Kung titingin po kami, mga kapatid, sa mga bagay-bagay sa sanglibutan pong ito, ay talagang madidiskurahe po kami. Pero tama ang sabi ng Panginoon, always looking unto Jesus. Sapagkat siya lamang po, mga kapatid, kasi Pablo, by the grace of God, siya po ay nagpapatuloy sa paggawa. Even there are difficulties in dangers of life, kapatid, that he experienced, he is still confidently na siya po ay nagpapatuloy sa gawain po ng Panginoon.
Kung pag-uusapan lang po natin ang dangers and difficulties in life and discouragement, si Pablo mga kapatid ay napakarami po niyang discouragement and difficulties and dangers of life na dinanas po niya. Wala po sa kalingkingan sa ating po mga buhay mga kapatid. Ngayon po napakakawan po ng mundo ngayon napakaliberal. Tayo po kung minsan hindi po tayo nasunod Umaarya pa rin po tayo, maski na mali na, umaarya pa rin po tayo. Kapatid, si Pablo po ay isang masunurin anak ng Diyos sa paggawa po ng mabuti. Now, bakit po natin binibigyan po ito ng diin? Ano po ang rason kung bakit natin ito binibigyan ng diin? Sapagkat kung mayroong pong tao na magbibigay po sa atin ng encouragement ay yung eksperyensado na. Amen po ba? Hindi ka titingin sa isang tao, kapatid, na walang experience. Pero kung yung tao ay may experience sa lahat ng mga bagay na dinanas po niya, ikaw ay makaka-move on sa buhay mo bilang ikaw ay isang mananampalataya ni Kristo. Sapagkat yan po ang kailangan po natin, mga kapatid, yung encouragement. Si Pablo, mga kapatid, nandoon po yung excitement ng gawain. Although there are a lot of difficulties and dangers of life, still, nandoon po yung excitement po ng gawain. Hindi po siya tumitigil. Hindi po siya natingin doon sa discouragement. Hindi po siya natingin doon sa dangers na nasa harapan po niya. He is always looking to that blessed hope. Kaya po mayroon pong working, may waiting. No, kapatid? Kung paano niya ginawa po yon, na malampasan niya po ang mga bagay pong ito, mga kapatid, it is all because of the grace of God. Biyaya po ng Panginoon po yan. Neither to us workers, mga kapatid, kami din po na mga lingkod po ng Panginoon, laging tinitignan namin yung aming pong Panginoon at yung mga nauna sa amin na still nagpapatuloy po sila, although they have a lot of dangers and difficulties in life. Mga kapatid, sana po makita po natin itong bagay pong ito na magbibigay po sa atin ng kalakasan sa ating pong mga buhay. At kung makikita po natin yung mga discouragement po ito, mga kapatid, ito po yung magbibigay po sa atin ng kalakasan. Na po, itong tao pong ito na nagbigay po ng kanya pong buhay sa ating pong Panginoon in the ministry, na magsasabi sa iyo, huwag kang bumitaw, huwag kang manghimagod, magpatuloy ka lamang. Tignan niyo mga kapatid, si Pablo po, nung isinulat niya po ang aklat pong ito, ay siya po ay nasa kulungan. Tama po ba, amen? Siya po ay nasa kulungan. How can a prisoner, kapatid, magsasabi sa iyo na magpatuloy ka lamang, huwag kang manghimagod, umarya ka lang, sumigi ka lang, kasama mo ang ating pong Panginoon. Isa pong mapanghikayat na pananalita ni Pablo, mga minamahal. Isang malaking impluensya sa ganang akin, mga minamahal, kapag binabasa ko po yung mga kasulatan po ni Pablo, ako po ay nai-enhance. Ako po ay nagkakaroon po ng encouragement. Maski na po marami pong problema ang simbahan. Wala pong simbahan na walang problema. Mga kapatid, bawat isa po sa atin, mayroon po tayong kinakaharap ng problema. Ito pong tao pong ito ang nagsasabi sa atin, rejoice in the Lord always. And I say again, rejoice. Bagamat siya po'y nasa kulungan. Tingnan niyo mga kapatid, kung hindi ka mai-enhance o hindi ka mai-encourage sa mga pananalita pong ito ni Pablo. Let us not stop working, mga kapatid, and doing the ministry. Magpatuloy lamang po tayo sa ating pong paggawa. Maski na marami pong mapaminsalang pag-uusig po sa atin, o dili kaya ay mga matinding presyon or pressure sa buhay, o di kaya ay mga pasakit na ating po naranasan, just go on, continue working and waiting for the Lord. Ang sabi po na uli ng verse number 9, in Galatians chapter number 6, verse number 9,
Sabi po niya doon, and let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap. Napakaganda po ng iyong tema. No po? Working while waiting. But I add something on it, and that is to win. Tayo po, dapat po nawa ay magwagi sa balabanan pong ito. Hindi po tayo dapat maging talunan sapagkat marami pong nagpupursige, marami pong nagpapatuloy, subalit hindi nakakaabot po doon sa pagtatagumpay. They stop working. They stop waiting. Mga kapatid, kaya hindi po nagkakaroon po ng corona pagdating po ng takdang panahon. So ito po inilagay po ng Panginoon sa puso ng inyo pong abang lingkod kay Pastor Rudy. Ano po ito? Para po tayo ma-enlighten, no? Tayo po ay ma-enlighten o maliwanagan, tayo po ay ma-energize, no po? Lumakas po ang ating pong mga pananampalataya at as we work and waiting for the Lord, mga kapatid, nandiyan po yung pagpupursige po natin at pagpapatuloy natin. Sabi ko nga, 7 pahina, pero mabilis lang po tayo. Una po sa lahat, mga kapatid, una pong tatalakayin po natin for our message is that the diligence to work with perseverance. The diligence to work with perseverance. Ito po yung charge ni Pablo sa mga taga-Galacia na sila po ay dapat magpatuloy na gumawa para sa gawain po ng Panginoon. Nandiyan din po yung persistence. We must persist. Hindi lamang po magpursige, hindi lamang po mag-persevere, but also to persist. Mga kapatid, dapat magkakalakip po ito. Hindi po dapat ito nawawala sa ating pong isipan para tayo po'y laging managana sa ating pong Panginoong Diyos. So, let us not be weary, mga kapatid, at alam naman po natin, pag pinag-usapan po yung weariness, no po, wala pong tao na hindi napapagod sa paggawa, sa gawain po ng Panginoon. Napapagod din po tayo. Pero ang sabi po ni Pablo, let's go on. Let us move on. Magpatuloy ka lamang. Yan po ang exhortation po sa atin ni Pablo, mga kapatid, na dapat po tayong magpapatuloy sa ating pong paggawa. Sapagkat ang Kristiyano, mga kapatid, ay dapat laging gumagawa. Yan po ang gawain po ng mga mananampalataya po ng ating pong Panginoon. Kaya po, mga kapatid, let us continue on working. Ang direction po natin, mga kapatid, sa buhay ay dapat po pumapaimbulog, tumataas, hindi po tayo dapat bumabagsak. Pastor, imposible po yan. Yes. As long as you look unto the Lord Jesus, kapatid, magpapatuloy ka po sa iyong pananampalataya at magpapatuloy ka po sa iyong paggawa sa ating pong Panginoon. Sapagkat dito, mga kapatid, dito po tumataas yung kumpiyansa mo. No? Kumpiyansa mo sa sarili mo, kapag nagawa mo isang bagay dahil kay Kristo, matutuwa sa iyo ang Panginoon sa iyong pagkilos at paggawa habang ikaw ay kumikilos at gumagawa sa gawain po ng ating pong Panginoon. Alam ko po na marami pong mga discouragement along the way. Kapag ikaw ay gumagawa, talagang ang diablo, gagawa po yan. Hindi po titigil po yan na ikaw ay pigilin. Lalong-lalo na po kayo, mga kapatid. Kaya lagi niyo ipanalangin po ang inyong pong pastor. Panalangin niyo po ang pamilya niya at magdalanginan po kayo sa isa't isa. Hello, amen? Parang kukunti ang miyembro. Huwag pong kayong manghimagod, manghinawa sa pagdadalanginan sa bawat isa sapagkat yan po ang magiging protection po natin upang tayo po ay magpapatuloy sa ating pong Panginoon. There are distractions and difficulties in life, kapatid.
dangers in life, along the way as we move on to work, as we wait and to win for the Master. Kapatid, napakainam kung tayo po'y magpapatuloy in spite of many things na ating pong na-experiensya. Napakahirap, mga kapatid, ang gumawa sa gawain ng Panginoon. Subalit, ang sabi po ni Pablo, let us not be weary in well-doing. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mga mabubuting mga bagay. Subalit, sa panahon po natin, mga kapatid, there are a lot of Christians na napagod na. I hope in this church, mga kapatid, wag po kayo mapagod. Hello? Wag po kayo mapagod. Magpatuloy lamang po tayo sapagkat yan po ang kailangan po natin. Bakit po tayo magpapatuloy sa ating pong paggawa ng mga mabubuting mga bagay? Ephesians chapter number 2, verse number 10. Ano po ang sabi po doon? For we are His what? Workmanship. Created in Christ. What to do? Unto good works. So huwag kang manghimagod na gumawa ng mabuti. Amen po ba? Isang ehemplo po dito, mga kapatid, na po ay ang ating pong pastor. Na po, lagi po siyang tumutulong sa mga manggagawa ng Panginoon. Hindi po siya nanghihinawa. Hindi po siya nagsasawa. Patuloy po siyang gumagawa at tumutulong. Although sometimes mayroon pong mga bagay-bagay na sinasabi sa kanya, yet baliwala. As long as he is doing his best to do good for the glory of God. Mga kapatid, hindi po masama ang gumawa po ng mabuti sa ating pong kapwa. Lalong-lalo po yung mga nagkakasala po sa atin. Gawin mo na mabuti po yan. Lagi mo po siyang ipapanalangin para maging maayos po siya. Sapagkat yan po ang ninanais po ng Panginoon. Now, ito po yung kalooban ng Diyos sa bawat isang Kristiyano. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God hath ordained that we should walk in them. Ito daw po ang dapat mong gagawin. Ito daw po yung dadaanan mo lagi para ikaw ay maging mabuting mananampalataya ng ating pong Panginoong Jesucristo. This is the will of God to each and every one of us Christians. Kung sinasabi mo ikaw ay ligtas, ikaw ay Kristiyano, ito ang mabuting paggawa sa gawain po ng Panginoon, ang gumawa ng kabutihan lagi sa ating pong kapwa. No matter who they are, maski na sino man po sila, as long as they need help, you must help them. Lalong-lalo na po, mga kapatid, yung mga unbelievers. Kinakailangan pong masyiran po natin sila lagi ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya po si Pablo, mga kapatid, lagi po niyang ini-encourage na po yung mga mananampalataya po ng Galacia na maging diligent po sila sa paggawa ng mabuti, maging persistent po sila and to persevere even when they are under pressure, even when they are being persecuted. Kinakailangan gumawa and continue doing the work. Hindi po yung ibang mga tao, mga kapatid, laging kinakanta yung kanta pong I shall not be moved. Di ba may kanta hong ganon? I shall not be moved. Huwag ganon, mga kapatid, kinakailangan gumawa po tayo sa gawain po ng Panginoon. So anong mangyayari, mga kapatid? Anong dapat po natin gawin? Hindi po tayo dapat palamuti lamang po sa simbahan. Ano po? We need to do the work of the Lord. Now, sa paggawa po, kapatid, sa gawain po ng Panginoon, the principles. Alamin mo po yung prinsipyo. Sinabi ko na po yung prinsipyo sa Ephesians chapter number 2. This is your design to do good works.
You are created in Christ Jesus unto good works, and we must walk in them. Know the principles. Secondly, know your purpose. Ano bang purpose ko? Ba? May purpose ka, kapatid, kung bakit ka iniligtas ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin, nung tayo pinakakilala sa Panginoon, may purpose ka. May plano sa iyo ang Diyos. There is a plan for each and every one of us, kapatid. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil ilan na yung lumabas po dito sa inyo. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang may plano ang Panginoon na ipalaganap ang Ebanghelyo ng Panginoon. And your pastor is don't stop working para mag-send po siya ng mga missionaries. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, for 15 years, 2 na po yung lumalabas po sa inyo. Purihin po ang Panginoon. So know your purpose. No? Ano yung ginagawa mo? The doings. Ano bang dapat po natin gawin to enlarge God's kingdom? Kung ating buong palalaguin ang gawain po ng Panginoon, mapapalago mo po ba isang bagay kung hindi po tayo lalabas? Hello? If we are not winning souls, are we going to enlarge the kingdom of God here on earth? No. Hindi po lalago. Isang bagay po nga, mga kapatid, is to encourage us. Alam mo, pag nakita mo po yung kapatid mo na gumagawa, you will be encouraged. Okay? You will be encouraged. You will be excited. There will be an excitement to do the work of the Lord pag ikaw ay gumagawa. Hindi lamang po yun. Ito po'y nagbibigay po sa atin ng pagpapalakas sa bawat isa to energize us. As we see the doings or the work that's being lumalago, mga kapatid, kagaya po ninyo, ako po'y natutuwa. Ako po'y tuwang-tuwang, kumakanta po dito yung mga kids. Sabi ko, Amen. Umakyat po yung choir, mas lalong Amen. Hello? Parang ayaw niya yatang mag-amen po doon sa mga kumanta dito eh. Sabi na natin ba, good singing. Even the kids, good singing. Yung mga misyon, good singing. Lalo lang kinanta yung it's not in vain, that's true. Totoo po yun. Yung paggawa natin, mga batid, may halaga po yan sa Panginoon. Kaya don't stop working. Pangatlong bagay, know our priority. Once you know your priority and your passion, kapatid, magagawa mong kumilos at gumawa sa gawain po ng Panginoon. Hindi ka sasablay. At ang ating priority, mga kapatid, huwag mong pabayaan ang simbahan. Huwag mong pabayaan ang prayer meeting. Huwag mong pabayaan ang pananambahan tuwing araw po ng linggo. Hello? Baka mamaya nasa mall po kayo. Doon kayo sumasamba. Mga kapatid, know your priority and don't stop giving sa gawain po ng Panginoon. Sapagkat yan po nabubuhay ang gawain po ng Panginoon. Pag tayo po'y nagkakalob sa gawain po ng Diyos, mga kapatid, lumalago, kagaya po itong simbahan po na ito, kapatid. Dati galing po kayo doon sa labas, nakita ko po yung paglago. At nung lumipat po dito, mas lalo pang lumalago at lalago pa po kayo, mga kapatid, if you not stop working. Meron pong isang kwento. Ito po ay isang kwento po ng isang pastor sa lugar po ng London. And one time, he was traveling. Okay? Sumakay po siya ng eroplano sa Heathrow, sa London. At mayroon po siya nakasabay na isang negosyante. And he asked the lady, parang CEO ang dating eh. Ang sabi niya, what do you do? Anong ginagawa mo? Ako ay isang CEO. Yan ang trabaho ko.
Ako'y palipad-lipad na lamang. Sabi niya, how about you? What do you do? Sabi niya doon sa pastor, well, sabi niya, I'm engaged in a global enterprise. Global enterprise. Sabi ng babae, wow, that's great. What do you do? Sabi po niya, sa lahat ng dako ng mundo, mayroon kami. We have a lot of doings, sabi niya. We had a lot of works. We do works in the hospital. We do works in hostel. We do works sa mga yung alagaan ng mga matatanda. We do that. Sabi niya. We do education. We teach. What else? Sabi po ng ano, kasi namamanga po niya, what else? Kami ay even marriage. Inaasikaso namin yan. We do that. Really? Sabi po ng babae. What else? Basically, sabi niya, we look after people from birth to death. At ang ginagawa namin, sabi niya, we do behavioral alteration. Namangha po yung tao. We do behavioral alteration. Sabi ng babae, wow! Really? Anong global enterprises to? Sabi niyo, have you not heard? It is the church. Simbahan. Amen. Yan po ang ginagawa po natin, mga kapatid. Tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, yung mapapahamak na naaalter pa rin natin ang kanya pong pagpunta sa impyerno, sapagkat tayo po ay nakialam sa buhay po nila nang ibahagi natin ang gawain po ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay magpapatuloy, kapatid, at i-prioritize po natin ang mga bagay-bagay sa gawain po ng Panginoon, makikita nyo yung ating pong paggawa. Secondly, kapatid, the devotion and dedication to wait patiently. Verse number 9 again. Anong sabi po ng verse number 9? Sabi po niyan, in due season. In due season. Sa lahat po ng mga bagay, kapatid, mayroon pong panahon. Ang pag-aasawa, may panahon. Huwag kang nagmamadali. Hello? Kasi, pag nagmamadali ka sa pag-aasawa mo, baka makapili ka ng magpapahirap lamang sa iyo. Tandaan niyo po, mga kapatid, kung mayroon pong kalendaryo na 31 dias, mayroon pa pong bingo. Hello? May bingo pa po. Oh, halimbawa, lumapit ka na sa bingo, pwede pa naman po. Mayroon pa naman pong loto. Kidding aside, mga kapatid, sa totoo lamang marami pong tao nagmamadali po ngayon. Okay. Sa kamamadali, mga kapatid, namamali po yung tamang tahaki ng buhay po natin. Namamali po yung ating pong mga desisyon. Namamali po yung ating pong direksyon sa buhay. So kinakailangan, kapatid, huwag kang magmadali sa iyong buhay. Sapagkat may panahon po sa iyo ang lahat ng mga bagay. Huwag ka lamang susuko. Magpatuloy ka lamang. Halimbawa, ikaw ay mag-aasawa,
Maski na ikaw ay 35 na, sabi, Pastor, wala na akong ano, mag-pray ka pa. Keep on praying. Mayroon at mayroon yan. Kung hindi man, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil wala kang problema. Di ba? Kaysa magka-problema ka. Sabi nung Pastor, ipapakilala ko sa iyo. Siya po ay 50 anyos. Babae. Nung pinakilala niya yung yung kanyang, ito po yung jowa ko. Sabi ng pastor, ano yan? Kapatid mo, anak mo, 20 anyos. Kapatid. Nakakalungkot dahil nagmamadali. Pero kung ikaw maghahanap ng kapareha mo sa buhay, piliin mo ay mananampalataya. Amen? Nakita ko na po yan sa buhay namin mga pastor. Nag-asawa po siya ng unbeliever. Pianista po namin. Saan siya po ngayon? Wala. Ilang taon siya sa gawain ng Panginoon? Promised childhood. Doon na po siya lumaki. But sad to say, siya po ay nakapag-asawa na unbeliever. Isang teacher din, nag-asawa din po siya ng unbeliever. Hindi siya pinag-church. Nung una, sige. Pero nung lately, wala na. Mga batid, mag-antay ka po ng para sa iyo, sapagkat ang Panginoon ay may panahon para sa lahat ng mga bagay. Now, those who wait patiently sa ating pong Panginoon, they will endure, they will survive. You will endure and you will survive, kapatid. Sa paggawa mo, just keep on doing. Ang sabi po ng Titus chapter number 2, verse number 13. Pakilagay nga po 'yon sa ating pong screen. Titus 2, verse number 17. Okay. Titus 2, verse 13, sorry. Verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. The blessed hope. Hoping, kapatid, nandiyan po yung patient na pag-aantay mo sa ating pong Panginoon. Sapagkat kung wala kang pag-asa, hindi ka mag-aantay. Hindi mo antay ng Panginoon. Ikaw ay mapapalilihis na sa landas ng ating pong Panginoon. So, magstay ka lamang. Just wait patiently on the Lord. Pangalawa, sa pag-aantay po natin, God will give us strength. Isaiah chapter number 40. Okay? Those who wait on the Lord, kapatid, will renew their strength. And that is true. Yan po ay katotohanan. Kapag ikaw ay nag-aantay, lagi sagana po yung lakas at kalakasan na ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya malimit, kapatid, yung mga hindi po na makapag-antay, mga nanghihina po yan. Mahina po ang pananampalataya sa ating pong Panginoon. Isang po natin. Pangatlo is to ensure, that is to secure. Proverbs chapter 20, verse number 22. Alam mo, mga minamahal, alam kong mahirap magantay. Tama ho ba? Lalo pag ang kausap mo, sabi niya, on the way na ako, yung pala, sa bahay pa rin. Have you experienced that? Di ba? Pastor, malapit na ako. Ang bihira, pasakay pa lang. Namuti na yung mata mo, wala pa. Pero, keep on waiting. Baka mamay may sobre po yun. Sabi po ni Pastor yung may sobre.
No? Sa kapastura, ano. But anyway, mga kapatid, totoo po yan na tayo po'y dapat mag-antay lagi. Again, another story. This is a real story. Happened way back World War II, 1948. Okay po, pagkatapos po ng giyera. Ito po'y pinamagatan po, The Stranger in a Train. Nasulat po ito, nalathala po ito sa Reader's Digest. It's about a man, a photographer, kagaya po ni Pastor Rudy. Photographer po siya sa isang pahayagan sa New York. One time, he was about to board, going to his friend na mayroon pong sakit. Na-alter po yung kanyang pagbabiyahe. Na-alter po yung pagbabiyahe po niya. Supposed to be, sasakay siya ng 3 p.m. na train. No? Pero sumakay po siya sa mas late pa. At nung sumakay po siya sa train, mga kapatid, ang nangyari, nahirapan po siyang pumasok until dumaan ulit yung train, sumakay po siya, salamat, nakasakay ako. At pagsakay po siya, walang maupuan, pero bago sumarado ang pinto, ay may bumaba. And he seated beside a man, isa po siyang dating kinulong sa World War II camp, kapatid. At nung pag-upo niya, nakita niya na nagbabasa po siya ng Hungarian newspaper. Ngayon, ito pong si Marcel. Ang pangalan po ng tao po ito ay si Marcel Sternberger. Isa po siyang journalist sa New York. So alam naman po natin ang New York during the time, marami na pong tao. So sabi niya, nakita yung nababasa, "What are you reading?" "I'm reading an Hungarian newspaper." "I see that," sabi po ni Marcel. "But what are you looking?" Sapagkat ang nakita niya po, mga kapatid, he is looking for the lost and found. Sabi niya, "Ba't ka tumitingin dyan? Why is it that you're looking to that portion?" "Because I lost my wife." Nawala yung asawa ko. Because during the Second World War, kapatid, siya po ay nagkahiwalay po sila ng asawa po niya. Siya po ay pumunta sa lugar po na kung saan sila po yung naglilibing ng mga tao, na mga namamatay, na mga Hudyo. Na mga Hudyo. At yung asawa naman niya, dinala din sa isang kampo. And knowingly, kapatid, during peacetime, nung sila po ay sila po ay kukunin na ng Amerikano, dinala po sa Amerika po yung asawa po niya. And his hope, kapatid, hindi po nawala sa kanya pong puso yung pag-asa na makikita po niya ang kanya pong asawa. Yun po ang nagbigay sa kanya ng eagerness, kapatid, na magpursige po siya, his persistence and perseverance, na pumunta po siya ng Amerika at sila po ay nagkita po ni Sternberger. At habang binabasa, sabi po ni Sternberger sa kanya, "What is the name of your wife?" His name is Marisa. "Okay," sabi po niya. Naalala niya, during mayroon silang luncheon, kapatid, naalala po niya yung inatinan po niyang party. He attended the party before seeing yung si Bella Paskins. Sabi niya, "Sandali lang," sabi niya. May naalala po siya. And then, he took out his pocket, it's his wallet, and he take a small piece of paper at nakita niya po doon yung pangalan ng kanyang nakausap. And their story coincide with each other. Okay? Nag-coincide, sabi niya, "Would you like to come out with me in this train sa isang stasyon or another station, and I will call a friend. I'm going to call a friend." So, nung sabi niya, "Okay," sabi ni Bella Paskins,
So, sumama po siya. Then, nung siya po ay bumaba, tinawagan niya po yung nakausap niya, na pareha sila ng kwento. Sabi ni Sternberger, Marisa, would you please tell me kung anong itsura ng asawa mo? What's the look of your husband? At sinabi po niya ang itsura. At nung sinabi po niya itsura, sabi niya, Marisa, I would like you to talk to somebody. Nung tinanong po niya anong pangalan ng asawa niya, sinabi niya, Bella Paskins. At ibinigay niya po ang telepono at sila po'y nag-uusap. Marami pong katanungan sa kwento pong ito. Ito ba ay coincidence? Which because there are two people who hope that they would see each other. Kapatid, if you are going to wait patiently, the Lord will work sa ating pong mga buhay. Kaya wag po kayong manghinawa na pag-iintay sa ating pong Panginoong Diyos. Now, this will go to the other topic. It's about the determination to win the prize. Sabi nga na yung working, waiting. But I add something, there is a goal that we must win sa ating pong pagtatrabaho at pag-iintay. The determination to win the prize. Ang sabi po doon, again, in the book of Galatians chapter number 6, verse number 9, okay? Let's not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. If we faint not. Now, how are we going to win? Paano po tayo magwawagi kung hindi ka na gumagawa? How are you going to win if you are not working and waiting? So, kinakailangan kapatid, magpatuloy ka at magpursigi ka para ikaw ay maging matagumpay sa iyong buhay pananampalataya. So, Paul give us the condition. The condition is if we faint not. Kung hindi ka manghihimagod, hindi ka magsasawa, kapatid, ikaw ay magtatagumpay sa iyong ninanais. Ang sabi po minsan kasi mga kapatid, nawawala po yung paggawa natin. O gumagawa po tayo, we are waiting, pero wala po yung pag-ibig. The same case in the book of Revelation, chapter number 2, the Ephesian church. Have you noticed that? Ang sabi ng Panginoon doon, nakikita niyang paggawa, their labor, gumagawa sila, nagpapatuloy, pero ano nawala? Pag-ibig. Pag-ibig ang nawala. So bakit ka gumagawa? Dahil ikaw ay nagmamahal sa ating pong Panginoong Jesucristo. It is all about Jesus Christ, Christians, kung bakit ikaw gumagawa. Kung bakit po tayo narito. Para po bigyan po natin ng karangalan ang ating pong Panginoon. That is our goal. That our Savior, the King of Kings, kapatid, will be pleased in our work. Ma-please po natin ang ating pong Panginoong Jesucristo. Now, sabi ng Panginoon, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Ano ba itong first love? Ano ba itong pag-ibig na ito, mga kapatid? What is this first love? Meaning, the zealousness. No? Yung zealousness mo sa
Yung pagmamahal mo, yung fervent love mo sa Panginoon, hindi dapat po yan nawawala. Maaring ikaw gumagawa para lang may pakita sa pastor mo. May pakita sa mga kamanggagawa mo na ikaw gumagawa, but there is no more love. Wala pong kwenta po yun, kapatid. Wala pong kwenta. Kinakailangan may pakita mo yung zealousness mo, yung fervent love mo kay Jesus Christ. Mga kapatid, kung bakit po tayo gumagawa sa gawain po ng Panginoon, kung bakit ka nag-aantay is to win the great prize. And the prize, kapatid, ibibigay po yan sa iyo ng Panginoon. Ang Diyos ang magkakalob sa iyo yan. If you love our Savior, kapatid, mahalin mo ang Panginoong mong Diyos. Yan po ang kauna-unahang salita ng Panginoon, mga kapatid. Yan po ang yan po yung commandments ng Diyos in the book of Matthew. Okay? Matthew chapter number 22, verse number 37, tinanong po siya ng mga disipulo, mga tao. Ano ang pinakamahalagang commandment? Anong kinote mo ng Panginoon? To love the Lord your God with all your heart, with all. Hindi po dapat nawawala po yung kapatid. Ipagpatuloy mo yun na mahalin mo ang Diyos sapagkat yan ang po ang the first commandment ng Panginoon, to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Huwag mo pong ipagwalang bahala po yan. Those who continue doing what is the will of God, kapatid, you will receive the reward. Each one of us will receive reward. Kung hindi ka manghihimagot, kung hindi ka manghihinawa sa paggawa ng gawain po ng Panginoon. And your rewards, there are crowns that awaits us. May nagaantay pong korona sa bawat isa po sa atin. If we faint not. Ano po yun? Anong mga korona pong ito? Pastor, koronang tinik. Hindi po. Tinapos na po ng ating Panginoon po yun. Although we have some mga heartache sa buhay, pero kapiranggot na lamang po yun. Ang tatanggapin po natin sa ating pong Panginoon is the incorruptible crown. Incorruptible crown. 1 Corinthians 9:25. Crown of righteousness. 2 Timothy chapter number 4, verse number 8. Crown of life. James 1:12. 1 Peter 5:4. Crown of glory. These are the crown, kapatid, na matatanggap po sa Panginoon. Are you not happy to receive that crown one day? Ako po, masaya po ako. Pag dumating ka sa langit, ang kawawa po dyan yung hindi gumagawa. Although they are saved, magmamarcha lamang po sila. Ang maganda rin po, mga batid, as we go on with the ministry, may reward ka na pagpapahingayin ka pa ng Panginoon. Kapahingahan na hindi po nagmamaliw. Dito, pag nagpahinga ka, mga batid, saglit lamang, pero pag nandun ka na sa langit, kapahingahan talagang rest in peace ka doon. Kaya ako pinatutuwa, bagamat wala po yung asawa ko, wala na po yung asawa ko, ako po naniniwala na nasa Panginoon po siya. And He is already resting. Wala na po yung pain. Because before that, kapatid, talaga pong masakit po lagi ang katawan po niya. Hindi ko po, sabi ko sa kanya, Mami, kung pwede mo lang ipasa sa akin yung sakit na yan, tatanggapin ko. Pero salamat sa Panginoon, hindi po siya
pinabayaan ng Diyos. Not only to rest, but also to reign with Jesus Christ. The greatest thing, kapatid, na tayo po'y nasa tabi ng ating pong Panginoon. Yan po'y isang malaking biyaya na makikita po natin sa bawat isa, mga kapatid. Kung ikaw ay magpapatuloy. Magpatuloy ka, kapatid. Magpatuloy ka. Sabi po ni Pablo in the book of Acts chapter number 20, verse 24. Anong sabi po niya doon? 20 verse number 24. But none of these things move me. Neither count I myself. Diba? Neither count I myself unto myself, dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Pero muna sabi pa ni Pablo po yun, with joy, samantalang marami po siyang sufferings. That I might finish my course with joy, and the ministry which I receive of the Lord Jesus, to testify the gospel of grace of God. Sabi pa niya sa isang ibang talata, I have fought a good fight of faith. I have finished my course. I have kept the faith, meaning he did not faint, kapatid. He continued. Ang sabi po niya doon, henceforth, there laid up for me a crown of righteousness. May nag-aantay po sa kanyang corona. If we faint not. May the Lord bless us today, Christian. God bless you all. Purihin po ang Panginoon. So will you stand up, please, and let us pray. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Salamat po sa inyo pong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, if we only just go working and waiting and to win, Panginoon, lahat na ito makakamtan po namin sapagkat ito po ang pangako niyo po sa amin. Marami pong salamat sa salita po niyo. Salamat po sa pribilehiyo na maihatid ang mensahe niyo po sa mga anak niyo po sa lugar po ng Kanlubang at maging kami po ng mga manggagawa niyo, Panginoon. Salamat po ng marami, dakilang Diyos. Pagpalay mo po ang simbahan pong ito. Pagpalay mo po ang mga miyembro. Pagpalay mo po ang mga manggagawa, Panginoon. Nawa, O Diyos, kayo din po ang kumilos sa oras pong ito. Sa mga bisita po ng iglesia pong ito ngayong anniversary po nila. Nawa, makita po nila ang biyaya ng kaligtasan nagmumula kay Kristo. Huwag po nila itong palampasin, Panginoon, bagkos tanggapin po nila si Jesus sa buhay po nila. Upang sila din one day, Father God, they will receive a crown. Panginoon, they will take their rest and they will reign with Christ. Panginoon, marami pong salamat. Pinagpala niyo po ang niyo pong salita. Naihayag po ito, Panginoon, nang wala pong hadlang. Kundi kayo po, Diyos, ang naglagay sa amin ng niyo pong salita upang maipangaral po ito. Purihin ka po, Panginoon. This I pray in the Lord Jesus Christ.